Okey. Yan, okey. Yan. So, nakapag-share na po tayo sa ating group, yan. Last na lang, last. Oo, dali, wait lang. Naka sandali, upload. Yan. Yan, hello po mga kaibigan. Maraming maraming pong salamat yung mga 84. Happy Easter, Ad Admin Rich, yan. Maraming maraming po salamat 'no, sa pag-drop by po sa ating live, yan. At ang ating topic po ngayon ay, patungkol po 'no sa, pinapakalat nga po ng mga DDS na meron daw colon cancer ang ating pangulo at stage 4 na daw. So mga kaibigan 'no, ang, isa lang po yung topic natin ngayon 'no, tungkol lang po diyan at, ah, habang tayo'y nagta-topic, magbabasa po ako ng inyong mga comment 'no, tayo po ay mag-uusap ngayon 'no sa comment section. Sabihin niyo yung mga gusto niyong sabihin sa comment section at atin pong babasahin 'yan 'no, 'yan. So, ano po ang inyong makokomento dito guys 'no, dito sa pinapakalat ng mga DDS na ito nga daw si PBBM ay meron daw sakit 'no, may colon cancer at, stage 4 na daw. Nakita niyo naman siguro mga kaibigan 'no, yung, picture 'no ni PBBM at, kasama po sina F. Elisa at ang kanyang mga anak 'no, na sila po ay, kumakain 'no sa isang, sa labas po ito ng Malacanang, eh, 'no. I mean po ng sa ground po 'no, sa ground hindi sa loob ng bahay, 'yan. So, eto po mga kaibigan, kitang-kita po natin dito 'no na si PBBM po ay malusog po 'no. Eto po 'yun, 'no, 'yan. Si F. Elisa, yung mga anak niya wala wala diyan si Sandro kasi parang si Sandro yung kumuha ng picture, eh, ayan, oh. Si Sandro yung kumuha ng picture 'no, kaya wala siya diyan, 'yan. So, ayan po guys 'no, ito, 'yan. So, bakit ba itong, mga DDS 'no, ay gustong-gustong mawala ng ating pangulo? Ah, Router Banlawi. Router Banlawi or Banlao? Banlawi, hi din po, hi po sa inyo 'no. So, bakit nga ba ang mga DDS ay gustong-gusto po na mawala na po ang ating pangulo, PBBM, to the point na sila po ay nagkakalat po ng mga maling balita na ang pangulo daw natin ay confirm daw na may colon cancer at stage 4 na po 'no. Yan po ang pinapakalat ng mga DDS at ito po ay hindi totoo 'no. So, si PBBM po ay malusog at ah, wala po siyang colon cancer, hindi po siya stage 4, malusog po ang ating pangulo. Kung ano man yung nangyari sa kanya nung mga nakaraan na siya ay, nakaranas ng, pag sakit 'no sa kanyang tiyan, ay magaling na po siya doon 'no, mga guys. At, hindi po sinasabi na siya ay merong, colon cancer. Ito po ay pinapalabas ng mga DDS, mga kaibigan, para lokohin yung kanilang mga sarili 'no, para, kahit papaano ay magkaroon man lang sila ng pag-asa na si Sara Duterte ay maging pangulo ng Pilipinas. Kasi alam naman natin mga kaibigan na ang mga DDS po ay wala na pong pag-asa sa buhay para po sabihin na
si yung para matupad yung kanilang, sinasabi na, maging pangulo si Sara Duterte, wala na po silang pag-asa dun 'no, in that aspect of their life, wala po silang kapag-pag-asa na maging pangulo si Sara Duterte. Tandaan niyo 'yan mga kaibigan 'no. Ben Bello 9942, I saw digong ang SOCMED earlier was stage 4 colon cancer according to ICC. So, 'pag may mga ganyan po, 'wag po muna tayo agad maniniwala kasi alam niyo naman yung mga DDS grabe po ang pagkakalat 'no. Maaaring pinagkakalat din nila 'yan para nang sa gano'n ay maawa 'no yung mga Pilipino, sabihin, "Ay ano ba 'yan si Duterte ano, malala na pagkatapos nakakulong pa." Sasabihin, "Ay walang awa naman 'tong si PBBM, walang awa kasi ayan nakakulong si Duterte kahit may sakit na." So, 'wag po tayong maniniwala 'no sa mga gano'n na sinasabi na ito si ano may sakit, unless po ito ay makumpirma 'no ng mga talagang yung mga tao talaga na magkukumpirma nito. So, sino-sino po ang puwedeng magkumpirma nito? Walang iba kundi yung mga doktor 'no, yung doktor mismo, ICC. Kapag sila na po mismo ang nagkumpirma nito at, kapag ito po ay, naibalita na rin 'no, sa mga mainstream media at kapag ito ay naibalita na rin 'no, sa or naitanong sa ating, Yusek Claire Castro at kapag ito ay kanyang sinagot 'no, at, nalaman natin na sinabi niyang yes, o yun yun po 'no, doon tayo maniniwala. Pero hanggang ito ay galing lamang sa mga DDS, 'wag po tayong maniniwala dahil alam natin na ang mga DDS po ay mahilig magpakalat ng mga maling balita dahil gusto nga po nila na magalit 'no, ang mga tao kay PBBM. So guys 'no, uulitin natin si PBBM po ay walang sakit, wala po siyang colon cancer. 'Wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS na si PBBM ay may sakit daw. At, sabi nila 'no, tuwang-tuwa pa yung iba mga kaibigan dahil si PBBM daw ay malapit na daw mategi. Alam niyo guys, hindi ko maintindihan 'no, itong mga DDS kung saan sila humuhugot ng ganitong klaseng kasama 'no, ng mga pag-uugali. Pero itong masasabi ko guys 'no, yung kanilang panalangin kay Taning 'no, kasi kanino pa ba naman sila mananalangin? Hindi naman sila puwedeng manalangin sa Diyos 'no, na manalangin na kunin na si PBBM na magkasakit or whatsoever 'no. So yung panalangin po nila ay in-address po nila 'yan kay Taning. At eto mga kababayan, nananampalataya po tayo dito sa sobrang dami po ng mga nagmamahal sa ating pangulo at sa sobrang dami po ng mga sumusuporta at nananalangin sa ating pangulo. Nakokontra po natin yung panalangin ng mga DDS kay Satanas, 'no? So, itong mga DDS mga kaibigan, nananalangin po sila kay Satanas na si PBBM po ay magkasakit ng malubha para mawala na sa katungkulan at para maipalit yung presidente ng impyerno na si Sara Duterte. So mga kaibigan 'no, tayo po na mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga naniniwala na, ang ating pangulo ay gumagawa 'no ng mga mabubuting bagay para sa ating bansa, para po maalwan ang ating buhay lalong-lalo na ngayon sa panahon ng krisis, na kung saan meron pong giyera sa Middle East. Tayo pong mga naniniwala mga kaibigan sa good governance ng ating pangulo ay patuloy po tayong magsuporta sa kanya at ipanalangin po natin na ang kanyang mabuting kalusugan upang makontra po etong mga DDS na nananalangin kay Satanas. Mga kaibigan, itong mga DDS 'no, ibinenta na po nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas at wala na po silang pakialam mga kaibigan sa kanilang kaluluwa. Basta ang para sa kanila magsuporta sila all the way kay Duterte, okey lang kahit mapunta sila sa impyerno. At okey lang kahit na
i-mock nila ang Panginoong Diyos natin. Okey lang sa kanila kahit wala silang Diyos, basta ang mahalaga sa kanila ay sumuporta sila kay Duterte kahit doon sila sa impyerno mapunta. Kaya mga kaibigan, kung napapansin niyo, ang mga DDS po, panay po ang panalangin ng kamatayan ng ating pangulo. Yan po ang kanilang, pinapakalat ngayon sa social media. Ang pangulo natin ay may malubhang karamdaman daw at, malapit na daw mategi 'no. Alam niyo mga kaibigan, tinitingnan ko nga yung sa comment section 'no, nagkakatuwaan po sila, natutuwa po sila 'no, dahil ilang days na lang daw ang itatagal daw ng ating pangulo, pagkatapos si Sara Duterte na daw ang uupo sa pagkapangulo kasi mamamatay na daw ang ating pangulo. So dito mga kaibigan, kitang-kita natin na itong mga DDS talaga ay mga masasamang tao 'no. Sila po ay mga masasamang tao, mga kumbaga ibinenta na ang kanilang kaluluwa kay Satanas at doon na po sila nananalangin kay Satanas 'no. Kasi mga kaibigan, tignan mo ha, ikaw ba matino ka bang tao, ha? Kung ikaw DDS, matino ka bang tao na nananalangin ka na magkasakit ang ating pangulo at maging malubha para mamatay? Yan ba, matinong tao ba yung ganyan? Wala pong matinong tao na nananalangin ng ganyan. Kasi eto guys 'no, kahit gaano pa man na hindi mo gusto si PBBM, kung ikaw ay tao 'no, kung ikaw ay mayroong kaisipan 'no, na pagiging tao, aba, hindi mo gagawin 'yan kasi alam mo na 'yan ay masama, 'di ba? Alam mo na masama 'yan at alam mo na hindi dapat 'yan, pinagdadasal. Pero sabi ko nga ang mga DDS, 'di ba? Mark Rivera 8587, 7 likes na ko manang admin reach. Maraming maraming pong salamat kay Mark Rivera at saka si Funny Bear, marami pong salamat sa pag-drop by sa ating YouTube 'no. Okay, marami pong salamat. Okay. Ah, ah, so tuloy po natin mga kaibigan 'no, ang ating pong, talakayan, 'yan. So ito mga kaibigan 'no, sinasabi nga nitong mga 'to, 'tong mga DDS, lumalabas po sa newsfeed ko 'no, nagkakatuwaan po sila. Ang sabi ng iba, "Ay naku, malapit na, baka ilang araw na lang 'yan, tigok na." So gano'n po yung sinasabi po nila 'no kay PBBM na ilang araw na lang daw ang i-stay at matitigok na daw. So yung iba naman sabi, "Yes, si Sara na ang presidente." Ayan. Nagkakatuwaan po ang mga DDS 'no, habang, kanila pong wini-wish at, na si PBBM po ay mategi na 'no. So, sila po mga kaibigan dahil po sa sobrang kabobohan at sa sobrang katangahan po ng mga DDS na 'to, ay naniniwala po sila doon sa pinakalat nung isang, kanilang influencer 'no na ano bang pangalan nun, yung babae na nasa ibang bansa yata yun kaya napakagaling magsalita 'no, against our president, lahat ng paninira kasi alam niya na walang jurisdiction 'no, ang Pilipinas sa kanya kasi nandun siya sa ibang bansa. So, dito mga kaibigan 'no, talagang kanilang sinasabi na matitigi na nga daw ang ating pangulo 'no. Pero eto guys, etong sasabihin ko sa inyo. Ang lahat ng mga wini-wish ninyo sa ating pangulo na magkasakit, malubha at mategi, lahat po 'yan ang wini-wish ninyo sa ating pangulo, mga kaibigan, 'yan po ay babalik sa inyo. Babalik 'yan sa inyo, kung hindi man sa inyo, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong magulang, sa inyong anak, sa inyong kapatid, or maybe sa inyo. The law of karma. Kung ano ang wini-wish mo para sa kapwa mo ay mangyayari sa'yo. Kaya nga sabi nila 'di ba, kaya nga, mag-wish ka ng maganda sa kapwa mo para maganda rin ang balik sa'yo, 'di ba? Life is an echo as well as a mirror. Kung ano yung sinigaw mo doon sa hill 'pag sinabi mong, maganda ka." O 'di ba yung echo, maganda ka." Pero 'pag sinabi mo, pangit ka," o 'di ba yung echo, pangit ka."
Gano'n po 'yun. Kung ano yung sinisigaw mo na pangit, kung ano yung sinasabi mo na pangit, 'yan po babalik po sa'yo 'yan. Kaya kuwidado po kayo sa mga nagpapakalat ng mga fake news na may sakit si PBBM, malubha at may stage 4 na cancer. Dahil hindi niyo alam, one of these days babalik 'yan sa inyo. Mabuti kung sa inyo bumalik, paano kung sa pinakamamahal niyong anak, paano kung sa pinakamamahal niyong asawa or sa magulang niyo, oh, 'di ba? So, dun niyo lang malalaman na, "Uy, ganito pala." Remember yung naalala niyo ba 'no, ang bilis ng karma nung nagkaroon ng sa birthday celebration ni Digong, nag-speech 'no, may nag-speech at itong nag-speech si Lighter. Boy Lighter. At ang sabi ni Boy Lighter, yung wish niya 'no na si PBBM ay mategi. Tapos sinundan ni, ah, Med ah, Meldadia 'no, yung lawyer, yung dating executive secretary ni Digong. Oh, anong nangyari? Tsaka inatake, hindi pa tumigil. Oh, pangalawang atake, hindi na kinaya, punta na siya kasi wala, hindi na kinaya, na ospital, 'di ba? Ah, Gano'n lang 'yan mga kaibigan, eh. Yung isang taong napakabuti, yung isang presidente na napakabait, na walang hinangad sa mga Pilipino kundi mapabuti tayo, na walang walang, ginawa everyday kundi gumawa ng lahat ng mga bagay para mapabuti ang mga Pilipino. Na ang ginawa niya sa buong buhay niya as President of the Philippines ay gumawa ng mga programa, ng mga proyekto para sa kaaaluan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ngayon na krisis. Kita niyo ha, yung pangulo natin, ginagawa niya lahat, eh. Kita niyo mga kaibigan, anong ginawa ng pangulo natin? Yung kanyang galing sa diplomasya. Ang dami nating stock mga kaibigan ng langis, ang dami nating stock na krudo, diesel, at madadagdagan pa lalo. Alam niyo ba mga kaibigan, ang stock natin ay aabot sa June, sa June pa mauubos. Ano pa lang ngayon, April, May, June, hanggang June pa mauubos. At hindi yan mauubos dahil ang pangulo natin ay patuloy pa rin na nakikipag-negotiate sa iba-ibang mga presidente, sa iba-ibang mga leaders ng bansa para patuloy ang stock natin. So, ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Dahil po sa galing niyang makipag-usap, sa diplomasya, sa galing niyang makipag-negotiate, hindi po niya pinabayaan na tayo po ay mawalan ng langis, ng diesel, ng crude oil. Grabe, abundant po ang ating supply dahil po 'yan sa galing ng ating Pangulo. Yan po yan mga kaibigan. Kaya pasalamat po tayo. Hindi po katulad dun sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na wala siyang magagawa patungkol dito sa, pagsirit 'no ng presyo ng langis. Samantalang sa ating Pangulo ngayon ang dami po niyang ginagawa. Nandiyan yung pansamantala ay pagsuspinde ng excise tax. Nandiyan yung, pamimigay 'no ng ayuda. 10,000 mga kaibigan 'no, na ayuda para sa mga tao na direkta na naaapektuhan nitong, oil crisis na 'to dahil sa nangyari sa buong mundo. So, napakagaling po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan 'no. So, kung ito po ay hindi na-appreciate 'no ng mga DDS, alam niyo ba mga kaibigan, just imagine, kung ang pangulo ng Pilipinas ay si Sara Duterte pagkatapos nagkaroon tayo ng ganitong krisis, ay wala mga guys. Kasi unang-una sa lahat si Sara hindi marunong makipag-negotiate. Si Sara hindi marunong makipag-usap. Si Sara hindi marunong sa diplomacy. Ano lang ang alam ni Sara, iko-continue lang niya ang ginawa ng kanyang tatay. Anong ginawa ng tatay niya? Doon lang sa China makikipag-usap. So meaning to say mga kaibigan, kung si Sara Duterte
ang presidente ngayon, wala tayong oil, wala tayong gas, wala tayong crude oil, wala tayong diesel na manggagaling sa iba-ibang mga bansa at malamang hindi tayo padadaanin sa Strait of Hormuz. Pero dahil ang pangulo natin ngayon ay si PBBM, na sobrang galing sa diplomasya, sobrang galing makipag-usap, sobrang galing sa negotiation, kaya po ito, hindi po tayo mauubusan ng mga stock patungkol po sa langis. Dahil napakarami po nating stock, mga kaibigan, dahil po yan sa galing ng ating pangulo. Nagsidatingan po ang mga, yung mga oil, ah, diesel at iba-iba pa, no, mga krudo dahil po sa galing ng ating pangulo makipag-negotiate, 'di ba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan, 'no, sinasabi ko po sa inyo dito. Real talk lang po tayo, ha, wala po tayo ditong personalan, real talk po tayo. Eto pong ating sinasabi ay katotohanan at eto po mga kaibigan ay verified na tayo po, napakarami po nating stock mga kaibigan, hindi po tayo dapat na mag-panic dahil ang stock po natin na guys hanggang June at kahit na napakarami nating stock mga kaibigan, patuloy pa rin ang negotiation ng ating pangulo para dumami pa ng dumami ang ating stock, 'di ba? So ganyan po kagaling ang ating pangulo, ganyan po siya kagaling, 'di ba? Kaya mga kaibigan 'no, eto po ang masasabi ko, sa mga DDS na patuloy na nagkakalat 'no, sa mga DDS na patuloy nagkakalat ng mga, fake news, kudaw kayo dahil baka isang araw sa inyo mangyari. Baka sa isang araw kayo yung magka-colon cancer or baka yung anak niyo ang magka-colon cancer stage 4 or baka yung asawa niyo or baka yung pinakamamahal niyo sa buhay ang magka-colon cancer at mategi. Remember kung ano ang iyong wish sa iyong kapwa, mangyayari sa'yo, 'di ba? Sabi nga sa Biblia, huwag tayong mag-wish ng masama sa ating kapwa dahil 'yan ay mangyayari sa atin. Babalik sa inyo. Tandaan niyo 'yan, mga DDS, 'no? Sabi ni Ergit Ergita Tarbil 11, "Lots of stock but crude is too expensive." Alam niyo kasi, okey na yung marami tayong stock, kahit na sabihing nagmahal, at least marami tayong stock. Kaysa naman sa wala kang stock, as in wala tayong magagamit, nagpa-panic na ang mga tao, nagkakaroon na ng riot, wala na, unruly na ang mga tao kasi wala ng stock at talaga namang wala na, nagkakagulo na ang Pilipinas. Kaya para sa akin, okey lang na mataas ang presyo sa ngayon, basta marami tayong stock, walang problema 'yan. Kasi hindi lang naman dito nangyari sa Pilipinas na mahal, sa buong mundo ito nangyayari na mahal ngayon. Mga petroleum products ay mahal ngayon, sa buong mundo ito nangyayari, hindi lang sa Pilipinas. At ang root cause nito ay yung giyera na nangyari sa Middle East. Kaya para sa akin mas gugustuhin ko na kahit mahal basta may stock, kaysa dun sa walang stock at nagkakagulo na ang mga tao, wala ng magagamit. Tigil na rin ang mga, trabaho kasi wala ng mag-ooperate. Kasi 'di ba yung mga trabaho natin, siyempre kailangan diyan ng mga ano, oh, pupunta ka sa pupunta ka sa trabaho, anong gagawin mo? Maglalakad, oh. Wala ng mga sabihin natin, wala ng mga stock, wala ng krudo, wala ng langis, wala ng diesel. Oh, pupunta ka sa malayong trabaho mo, maglalakad ka? Oh, yung mga factory hindi na mag-ooperate, mawalan na tayo ng ilaw, mawalan na tayo ng, tubig, oh, 'di ba? So, anong gusto niyo, gano'n? Sa akin mas okey na mataas, kahit mataas ang presyo, basta may stock. Yun po ang maganda, 'di ba? Kaysa yung, ah, walang stock, wala kang mabibili, oh, 'di ba?
Yun lang yun, eh, ano lang, utak, gamitin ang utak. Sabi nga, habang may krisis, habang tayo ay nakakaranas ng ganito, world crisis, magtiis muna, mag-ano kayo, magtipid. Sabi nga ni Sarah, "Wag magbisikleta." Bobo talaga. "Wag daw kayo magbisikleta," sabi ni Sarah, "magtipid daw." 'No? Para makatipid daw sa oil, wag magbisikleta, wag daw mag-carpool, sabi ni Sarah. Gano'n siya kabobo. Happy Easter, Emily Basug. Happy Easter po sa inyo. Dolores Flores, 55, Dolores Floretes 559. OFW, UAE people of the Philippines, I asked you, gasoline crisis, President Rodrigo Duterte. What did you say? The price of gasoline is high. What did you say? There is nothing to do. Yun nga po eh. Sa panahon ni Duterte, nung tinatanong siya na kasi sobrang taas na ng presyo ng langis, no? Anong sagot ni Duterte? Wala akong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis. Yun po sabi ni Duterte ha, sabi pa niya. Even if you crucify me, I can do nothing. Sabi niya, I can do nothing even if you crucify me. Sabi ni Duterte. 'Di ba? Yan po si Duterte. Walang strategy, walang kayang gawin. Unlike kay PBBM na malaki ang ginawa ni PBBM para para ma-stabilize 'no, ang presyo ng langis. Anong ginawa? Excise tax, tanggalin muna. Ano pa? Nakipag-negotiate sa iba-ibang leader ng bansa, magparami ng stock. Kasi mas maraming stock, mas mababa ang presyo. Kaya nga sabi 'di ba, mga how many days from now mararamdaman na natin na nag-i-stabilize na ang presyo ng mga krudo, ng diesel, ng gas 'no, gasoline. Mag-i-stabilize na 'yan kasi sa sobrang dami 'no, sa sobrang dami na ng ating stock. Kasi ang pangulo natin hindi po siya tumitigil sa export 'no, patuloy tayong nag-e-export sa ibang bansa, nakikipag-usap sa ibang bansa para, pagbilhan tayo ng, mga petroleum products. Kaya madami po tayong stock, kaya hindi po tayo dapat na, nangangamba dahil madami tayong stock. Biruin mo, hanggang June ang stock natin at hindi tumitigil ang ating pangulo kasi kahit hanggang June ang stock natin, patuloy pa rin ang kanyang pakikipag-negotiate, pakikipag-usap, patuloy pa rin ang dating dito ng mga petroleum products nanggaling po sa iba-ibang mga bansa na kanyang nakakausap. Ganyan kagaling ang pangulo natin. Meron po palaging solusyon. Hindi po siya katulad kay dating Pangulong Duterte na hanggang gano'n na lang, "Ay wala akong magagawa sa presyo ng langis even if you crucify me." Kasi si Duterte po ay inutil. 'Di ba palagi ko nga sinasabi sa inyo, si Duterte po ay inutil. Siya po yung pinaka-inutil na pangulo ng Pilipinas na nakilala ko sa buong buhay ko. Duterte is inutil, 'di ba? Romel Matino, every time that is mentioned, don't ride a bicycle. I laugh to save money. God willing, if this is Sara Piatos Duterte who became president, where is the country going to be? It's good thing there is PBBM. Tumpak po kayo. Biruin mo, sasabihin ba naman niya sa kanyang speech, magtipid daw ng kuryente, no, ng energy. Wag daw magbisikleta. Wag daw magbisikleta at wag daw mag-carpooling. O, 'di ba tanga? Bobo. Yung bisikleta ba ginagamitan ba yun ng krudo? Ginagamitan ba yun ng gas? At mukhang hindi yata alam ni Sara Duterte ang ibig sabihin ng carpooling. Ang carpooling, isang sasakyan, pinupuno, madaming sumasakay. Halimbawa, ako may sasakyan, oh, tapos may mga kapitbahay ko, oh.
Iisa ang way namin. May mga kotse 'yan, halimbawa may mga kotse, o sasabihin na sa'kin, "Mag-carpool na lang tayo, mag-ano na lang tayo, ah, mag magbibigay na lang kami 'no, carpool na lang tayo, yung kotse mong gagamitin." O sige, carpool tayo, para isang kotse lang 'no, yung kotse ko lang gagamitin. Tapos sila makikiano na lang sa'kin 'no, magbibigay na lang sila ng, parang pamasahe 'no, gano'n na lang ang gagawin. Para less na gastos sa gasoline or sa diesel. 'Yun po yung carpooling. At mukhang hindi po alam ni Sara Duterte ang ibig sabihin ng carpooling. Biruin mo mga kaibigan, kaya marami tuloy nagsasabi, "Yan ba talaga, nakapasa ba talaga yan sa sa bar exam?" Kasi parang hindi talaga siya nakapasa, na kahit yung carpooling hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Nakakahiya, 'di ba? Vice President of the Philippines, abogado daw, nangangarap presidente, carpooling hindi alam. Tapos 'wag daw magbibisikleta kasi magtipid daw tayo sa energy. My God, tanga na, bobo pa, oh, 'di ba? 'Yan. Sabi ni Kamote, "That's why we beg China to buy oil." Hindi po tayo nagbe-beg sa China na bumili ng oil, hindi po. Baka si Duterte during his time nagbe-beg sa China, tayo po hindi. Kita niyo dumating yung 100 tons 'no ng petroleum products 'no from Russia. May dumating din 'no from Japan, from Malaysia 'no, at sa iba-ibang mga bansa. Hindi po tayo nagbe-beg sa China. Si Duterte lang po ang nagbe-beg sa China kasi wala siyang alam na kausapin, eh, kundi China lang. Yang foreign policy ni Duterte, delikado 'yan 'no, na ayan yung tipong kapag nagkaroon ng world crisis, hindi siya matutulungan ng mga maraming bansa, kasi sa China lang siya nagli-lead. Samantalang si PBBM, friends to all, enemy to no one. Si PBBM po magaling, magaling po makipag-usap, magaling po sa negotiation, magaling sa diplomacy. Yan ang wala kay Sara Duterte. Si Sara Duterte hindi po siya marunong sa diplomasiya. Ang init po ng ulo niya 'no, mainitin ang ulo. Wala po siyang gano'n, wala po siyang skills 'no, para makipag-usap, negotiate. Wala po siyang pasensya, si Sara Duterte. Wala po siyang skills sa diplomacy, sa pakikipag-usap. So, hindi po siya magiging mabuting pangulo, mga kaibigan 'no. Guys, kapag si Sara Duterte po naging pangulo ng Pilipinas, baka mangyari sa'tin dito, maging abo tayo, maging abo ang Pilipinas. Bakit? Gigirahin na lang tayo ng kung sino-sinong bansa, kasi hindi siya marunong sa diplomacy, eh. So, gigirahin na lang tayo dito, pupulbusin na lang tayo ng kung sino-sinong bansa. Kasi si Sara wala pong alam sa diplomacy, 'di ba? Yan. Yan po mga kaibigan ang katotohanan 'no. Ah, Tapos sino pa, I believe that I'm really, sabi ni ano, RG Tata Bill, ah, ano sabi ni RG Tata? Siya daw ay paid troll. Paid troll ka? Halata naman, eh, 'no? Ah, 'Yan. I hope, people of the Philippines, I hope you will have mercy on President Ferdinand Marcos Jr. I am an OFW and I have not been home for 7 years, but I am wake up. Only PBBM loves the Filipinos. Tama po kayo diyan 'no, si PBBM po talaga ang tunay nagmamahal sa mga Pilipino. Ah, 'Yan. So, mabalik po tayo mga kaibigan 'no, itong, patuloy na pinapakalat ng mga DDS ay talaga namang, karimari-marim 'no, mga kaibigan. Biruin mo magpakalat ba naman na saglit,
Basahin natin ito, sabi ni naku, hindi makita yung inyong ano, hindi makita yung message. Naka-ano, naka-hide yung mga message, hinide po ni YouTube ang message. Siguro may hindi maganda dito, sabi ni Rino Anghel, ito si Rino Anghel, "There are so many DDS here, the DD sheets are really making" ah, 'yan, 'yan. Tanong ni RG Tarbil, "What is your idol's legacy?" Okay, maganda yung tanong mo, sagutin natin, ha. So tanong po ni RG Tatarbil 11, what is your idol's legacy? Ano daw ang legacy ni PBBM? Okay, isa-isahin natin ang legacy ni PBBM, makinig ka. Eto yung mga legacy ni PBBM, oh. Unang-una, si PBBM ay makikilala as, anti-corruption anti-corruption president. Yan talaga ang magiging, unang-una, unahin natin, na legacy ni PBBM, anti-corruption president. Biruin mo, the only president na naglakas ng loob na ilabas 'no, ang dekada-dekada ng korapsyon sa DPWH. The only president na hindi natakot na maaapektuhan pati yung kanyang, administrasyon. At the only president na hindi natakot na dumami ang kanyang kaaway dahil sa pag-e-expose ng lahat ng korapsyon na nangyari sa DPWH. The only president na may bayag, na nag-stand up para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yan talaga magiging number one legacy ng ating Pangulo. Kasi mga kaibigan, itong mga flood control mess na 'to, napakatagal na 'to guys, dekada-dekada na 'to. At ito ay lumago 'no, lumago sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Si Duterte mga kaibigan, nagsalita siya 'no, sa Talk to the People. Ang sabi niya, ang DPWH marami yan, ghost projects, sasabihin completed pero wala, ghost pala. Si Duterte po, alam po niya ang nangyayari, na may mga kongresista, may mga senador na involved sa mga, flood control 'no, pero wala pong ginawa si Duterte. Remember ang sabi po ni Duterte, hindi daw niya makakayanan na tapusin or wakasan ang korapsyon kahit bigyan pa daw siya ng 20 years, hindi daw niya matatapos ang korapsyon sa Pilipinas. Kaya sinabi niya, "Maghanap kayo ng Marcos." Kaya eto mga kaibigan, the number one legacy of President Bongbong Marcos ay ang paglaban niya sa korapsyon. Yan, number one legacy, paglaban niya sa korapsyon. Pangalawang legacy ng ating Pangulo, yung paggawa niya na gawing transparent ang lahat 'no, sistema ng gobyerno. Makinig ng mga DDS, alam niyo ba na meron na tayo ngayong mga transparency portal? Ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ngayon ay meron ng tinatawag na, transparency portal na kung saan, ito ay gagamitan ng blockchain technology. Do you know blockchain technology? Ito yung mga data diyan 'no, na hindi mo puwedeng mabura 'no, kahit may mag-try na burahin talagang nandiyan 'no, lahat-lahat at talagang, kumbaga maayos talagang ano, kitang-kita 'no, yung mga nangyari kung paano ginastos ang pera 'no. Transparency portal nagkakaroon na ngayon mga kaibigan 'no, lahat ng ahensya makikita paano ginastos yung pera, paano gumalaw yung proyekto, sino ang, proponent nitong proyekto na 'to, ano yung, magkano yung, nilagay diyan na pera 'no, sa proyekto na 'yan. Transparency portal 'no, mga kaibigan. Transparency, one of the, legacy of our president. At tandaan niyo mga kaibigan, ang pangulo din natin mga kaibigan, number one, isa rin sa kanyang legacy, ay ang talagang lahat 'no, lahat ng mga pinabayaan 'no, ni dating Pangulong Duterte na mga proyekto, lahat ng mga nakatiwangwang na mga Duterte projects, anong ginawa ng pangulo natin? O 'di ba, pinamadali na ito ay
talagang maayos at matapos. Kaya ang daming mga naging proyekto si Duterte noon na nakatiwangwang for 6 years, 'no? 6 years na siya ay namuno, si Duterte nakatiwangwang. Yung bang naglagay lang ng poste, tulad ng mga flyover, nandiyan yung flyover isang gano'n lang pagkatapos wala na, pinabayaan na. Pero yung pera naibulsa na ni Duterte at ng kanyang mga minions. Anong ginawa ni PBBM? Pinaayos lahat. Maharlika Highway, buong Pilipinas yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaayos, pinapagawa, patuloy na pinapagawa at pinapaayos. Ayaw ng pangulo natin na may mga bako-bako, ayaw ng pangulo natin na may mga daan na hindi nagdudugtong-dugtong dahil sa korapsyon. So, ang ganda po mga kaibigan 'no, ng legasiya ng ating pangulo. Ano pa legacy ng pangulo natin? Legacy ng pangulo natin patungkol sa ating mga magsasaka. Pagbura ng utang ng ating mga magsasaka. Ising tuling wala na silang pagkakautang. Pamimigay 'no, grabe mga kaibigan, in the time of President Marcos Jr. ngayon lang nangyari 'no, na ang daming naipamigay na mga titulo ng lupa, yung mga walang lupa na mga magsasaka na ibigay sa kanilang lupa at guys, nabigyan pa sila ng mga financial assistance, mga makabagong makinarya, itong 300 plus rice processing. My goodness, all over the Philippines, isa din 'yan sa legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung napakaraming mga dams, mga patubig, mga irigasyon na ngayon 'no, ay talaga namang napakarami na naitayo sa buong bansa dahil 'yan sa legasiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Oh, yung mga tulay mga kaibigan, kita niyo. Yung mga tulay na tinapos ni PBBM, ang dami nun mga kaibigan. Tapos ginagawa pa yung Cavite 'no, Cavite-Bataan Interlink. Napakarami mga kaibigan na ginagawa at nagawa ng ating pangulo. Tapos isa sa kanyang biggest legacy, ang Metro Manila Subway. Wala niyan si Duterte niyo, wala niyan si Duterte niyo, oh, 'di ba? Oh, Metro Manila Subway. PBBM legacy. O ano pa, yung MRT 7, may gulay, talaga naman napakaganda. Yung LRT 1 dito sa Cavite na pinangako pa yun ni Ninoy Aquino. Tapos sabi ni Duterte gagawin niya, tatapusin niya, hindi nagawa ni Duterte. O sino ang nagtapos? Si PBBM pa rin, may gulay. Wala kayong masabi 'no, kasi ang daming legasiya ng ating pangulo. Oh, kung sasabihin ko lahat, baka sa isang taon pa tayo matapos sa super dami ng legasiya ng ating pangulo. Ganyan kagaling ang aming Pangulong Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Yung Sara niyo, anong legacy? Tanim-tanim, nagtatanim kunwari, isang tanim, picture. Pagkatapos wala na, alis na siya. Pang-photo op lang. Ano pa, libreng sakay daw. Pagkatapos nalaman natin yung mga libreng sakay pala niya, wala palang laman, pang-photo op. Ano pa, punta sa mga libing-libing, oh, photo op pagkatapos alis, wala na. Ano pa, travel, ano pa, press con, ano pa, paninira sa pangulo, paninira sa gobyerno. Yan ang legacy ni Sara Duterte, 'di ba? Si Duterte Rodrigo, anong legacy? Marami. Maraming legacy si Duterte Rodrigo. Pogo, pagpaparami ng pogo. First Chinese mayor, Alice Go. Mga nawawalang sabongero, ginawa niyang legal, yung mga isabong. Si si Atong Ang niyaya niya na irehistro yung kanyang mga illegal na mga business. Niyaya niya si Atong Ang irehistro ang mga illegal niyang business para daw maging legal. Ano pa, economic adviser na in-check. Ano pa, magnetic lifters, yung mga droga. Oh, legasiya 'yan ni Duterte, pagpaparami ng droga sa buong Pilipinas. 'Yan ang legacy ni Duterte. Para mali, legacy yan ni Duterte 'yan. Hmm. Yung pag-ubos ng pera sa PhilHealth, legacy yan ni Duterte. Ang daming legacy ni Duterte 'no.
puro kasamaan. Ano pa, 30,000 na extrajudicial killings. Wow, ang daming legacy ni Duterte, puro masasama. Oh, oh, 'di ba? Oh, ngayon ano masasabi niyo? Oh, wala. Kasi totoo, totoo yung sinasabi ko. Oh, pero si PBBM ang daming legacy, 'di ba? Oo, ang daming legacy ng pangulo namin, puro magaganda. Pero kayo, ang legacy ng pangulo niyo puro pangit. Oo. Oh, 'di ba? Oh, ano kayo ngayon mga DDS, oh, etong masasabi ko sa inyo, pikat. Ah. Oh, 'di ba? Pikat kayo. Hmm. Ano pang legacy ni Duterte? Pagnanakaw. Hmm. Marami rin ako nanakaw, naubos na nga lang. Oh, grabe, kitang-kita yung pagnanakaw niya, pandemic, lockdown. Wala ni isang ayuda. Hmm, wala. May bayanihan 1, may bayanihan 2, wala ni isang ayuda. At ano pa yung pinaka-worst legacy ni Duterte? Nag-iwan ng almost 13 trillion na utang kay PBBM. Oh, 'di ba? Oh, hmm. Oh, ano kayo ngayon? Oh, ano kayo ngayon, may masasabi ba kayo? Sige nga pagtanggol niyo yung inyong idolo na magnanakaw. Sige nga, pagtanggol niyo. Hmm. So, wala kayong masabi kasi totoo ang sinasabi ko na yung idolo niyo ay magnanakaw. Oh, 'di ba? Hu, 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 hu. Magnanakaw si Duterte at si Sara, mga kawatan. Oh, 'di ba, mga kawatan. Hmm, Gano'n talaga 'pag mga kawatan, wala tayong magagawa diyan 'no, mga kawatan, yan. So, hanggang diyan na lang muna ako, mag-iisang oras na. Hanggang diyan na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga DDS na nandito. Paki-double tap para makapag-like kayo mga gunggong. Nood kayo ng nood dito mga DDS, hindi naman kayo la-like. Double tap to like at saka paki-share na rin 'no, mga DDS 'no. Mga DDS na nandito, mga gunggong, paki-double tap para makapag-like kayo mga tanga, mga bobo. So, bye-bye na 'no, sandali i-shoutout ko muna kayo. Shoutout sa mga nanood dito, sandali shoutout ko muna yung mga pangalan niyo, Yung mga nanood dito, shoutout po kay Ben Bello 9942, Lorna Rafael 5921, Era Ramos 8282, ah, Router Banlawi, maraming salamat, Ben Bello 9942, Albert Rezardo X, times 21 'yan, okey, and Aurora Bukad, Amelia Lopez San Vicente, Amelia Lopez San Vicente, Fanny Bear, Mark Rivera, Shimi Zumarlin Rojas, 8320, Archie Lacson, Kamote. Sino pa? Berlin Balagtas, 'yan. Ergy Tatarbil, yung Kikim ano, yung Kim, Aldrin Salubre, Ednardo Contawe, sino pa ba? Dolores Flores 5569, Emily Basug, Benjamin Legarda, sino pa ba? Marian Maria Mary Cabradilla,
'Yan, marami pong salamat sa panunood. Rodel Archivo, Dolores Floreta, at sino pa ba 'to? Leonardo Quinones, 'yan. Charlito Calejar. Salamat po sa panonood 'no. Ah, ano pa ba?